kung magkano daw ba yung nagastos namin sa panganganak ko dito sa India. Ilan, finally you are having a breakfast. Good morning. Chai is very good. You're going? Going to buy your medicines and then nasto. Ayan guys, yung naran ko, Janu. Good morning. So, ayan guys, so nakaupo na ako. Pinaupo na ako dito and ang pangit ko, grabe. Ang ano na ng oil, ang oily na ng mukha ko guys. Yan, pinapainom na ako ngayon ng shake lao o shake po. So, pinapa-open ko to. And binigyan tayo ng shake ni Nidi doon. Inumin natin siya for today. Mami, pala ako na shake. Jeb, liquid piwano cash. So we can drink liquid daw for today. And Janafa is taking care of our baby. Inumin natin to guys. Ginawa niya ni Nidi, made out of almonds and different stuff. So ayan guys. धीरे पीछे ही बोला बीपी गोरी नहीं मारी डायबिटीज में बीपी नहीं कम भूली गई Masarap siya. Saras. Where are you going? Going to buy your medicines and then nasto, breakfast. So ayun, bibili sila ako nila ng medicines para sa akin. Tapos kakain na rin sila ng drink slowly, okay? This is very heavy. It's heavy, okay? Drink slowly. Sleepy baby, sleepy baby, sleepy baby. Sleepy baby, sleepy baby. Ilan? Hi kara. You still look pretty, don't worry. Guys, tingnan niyo yung kamay ko. Dahil dun sa vein, lumobo siyang ganyan. Eh, natutulog na doon yung baby namin. Ang sarap ng tulog niya. Now Ilan want to drink mango juice. I will give mango juice. And mommy is feeding. Show the bottle. Yeah. It tastes very good now. And here is the prince of our house. Drinking milk and sleep. Wait, look. He's sleeping. He's literally sleeping, not even drinking. Pag jera lal thi kya? This one I'm putting full pack, guys. Show them my hand. Look what happened. Vein outflow. That's why. It's not going down, no? It will go down by tomorrow. That's why I'm putting full pack. Thank you. So, pinapainom ako ng doctor ng liquid. So, I can easily poop. Tsaka lumabas yung gas sa katawan ko. And then, they're asking me to drink a lot of water. So, ayan, kain tayo, guys. Inom pala tayo. Masarap. Diyan already ng Tagalog. Balitaan kayo mamaya kasi parang papakainin na ako ng solid food, khichdi or some magnidal, ganyan. So, first, ubusin ko muna ito and then maglalakad-lakad tayo. Chalo, bye-bye. Ilan, finally you are having a breakfast. Good morning. Chai is very good. Cha, idli and dal. How many times already? How many times already that you have not been eaten? After 36 hours. Eating. Guys, my English is very bad. Around 36 hours. This is my first meal. 48 hours. 48 hours? You ate No. 10 o'clock. Yeah, you last time you ate 10 o'clock in the house, right?
After that, This is my first meal. this is your first meal after that. Almost 48 hours, no? Now I'm just waiting for my stool to come out and gas, and then we'll be Discharge. Go home. Mm-mm. And then baby. Kawan mo. Pachik, આજો નહીં ખાડા વાળી એની રેવી અહીં ખાડા વાળી એ મુલકી પછી બી પડી ગઈ જશે. હા એની થઈ ગઈ હતી. Baby. Ayan guys, nagpapa-check up siya. Ayan, dadalhin siya ni Milan. Ayan, Children's Hospital. Ayan, naligo lang si Jano, From pero ayaw niya maternity hospital magpakita. Thai to children hospital Thai. So, they will check up, they will check up the baby, everything. Yes, to Pedia Hospital. It's just nearby. So, We will go there. he's already ready. And ayan si Mommy. We are going home now, Chalo. ઘેર જવાનું હોય So, ayan, naka-ready na lahat ng mga gamit natin. Ika-close lang natin yan, ipapack natin, and then we'll be going home, Chalot ah. મગ ફોન લઈ લેશે. Chalo. ચાલો Chapas. આ નેપકિન લીધી છે ને એને દૂધ બૂધ આવે તો લૂછવા નવો Chalo. Chalo. જુઓ તો તમે બાકી છે. મેં તો મોડું ફેરી નાખ્યું ગોળ ગોળ મમ્મી આ બધું ચેક કરી લેજે બધું. હા મેં કોલ લઈશ તો જાઓ Hi guys! So, nakapag-freshen up na tayo and ready na tayo for discharge. And alam nyo ba guys, habang nagpe-prepare kami dito, binigyan pa ako ng makakain and everyday talaga, meron silang binibigay na pagkain for the patient. So, one patient lang yung binibigyan nila, kung sino lang yung patient. Pero, yung mga kasama ko dito like si Milan, si Jano, and si Mommy, nanghihingi sila ng food or nagpapadala ng food yung mga kamag-anak namin dito sa city. And papakita ko yung usually pagkain na binibigay nila sa amin sa hospital. Mommy, ready to pack up? Gare jawano che? Dingli hate? Dingla hate che, ha? Chokro hate. So, ayan. Nagpapack up na si Mommy dito, guys. And yung mga kasama ko pala umorder ng burger kagabi. Mommy, akolo ni aho che. What is the food for today? Let's see. દાળ ભાત છે So, this is the food. Okay, merong food, Kailan? dal bat. આટલું તો ખાઈ લે ને એવું Aho che, idihich zero. ખી જેવું છે ખી Okay, so ayun yung Kuya, pagkain na kain, binibigay sa atin, guys. And meron tayong refrigerator dito. Na naglalagay ng tubig. So, ayun yung room natin. Ready to pack up na tayo. With the baby. And dahil wala pa akong galas na lumalabas, guys. Ito yung pinapakain natin sa baby. Ayan. Lactogen yata to. Lactogen Pro. Tapos ito yung tubig na ginagamit. Sterile water for injection. So, ayun siya. Ayun yung room natin. Ang kalat, nililinis lang natin para iwanan natin ng maayos. Oh, my baby's back! Chebo? ઓ બહુ જ. Oh, bapre bap! લાલ 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 થઈ ગયું તો. Oh, ba? My chokro chebo! Bapre, my mananit. તારથી ના દેખાતું. એટલું જ બૂમો પાડી પાડીને રડે. Milan kay Che? પાર્કિંગ કરીને આવે છે. Oh, bapre. Uy, na-injection na ng bata. Kawawa naman po. Good morning. Good morning. Ayan guys, we have a gift from the hospital. Jano. What is it, Jano? નામ જાણે લખાવા જોઈએ. I think diaper from first try. Okay, so they gave us diaper as a gift. You want me to open it? Open ka na. Let's use it already. છોકરાની કઈ છે 8 piece. Ayan, isa na natin si baby. હમણાં નથી ને હમણાં ખોવાય ના ને Let's go. Open. આ હાથ વિન રાખજો. કામ છું. Busy si Daddy Milan sa birth certificate and everything. It's very important, right? We will do passport. Very important work yan.
પીરેસિંગ ટાઈમ લગાવવાની છે Diapers. શું છે વોટ ઇઝ ઇટ I don't know. ડાયપર છે નીચે જઈને પેલા ઓફર માટેનું છે. ઇટ્સ ઓફર ટેમ્પલેટ get 50% off baby hug What did he first say? cry What did he say about the baby nila? very healthy daw no Very problem healthy. Okay, very good to hear 1, that. 2, 3, 4. 4 piece. 4 piece. Okay, for the newborn. Time lapse. We don't have to buy anymore. Hi guys, so question and answer tayo since marami yung curious kung magkano daw ba yung nagastos namin sa panganganak ko dito sa India. So habang may time tayo, sasagutin ko yan. Nagastos natin sa panganganak guys is nasa mga 55,000 rupees o 55,000, mga nasa 40,000 pesos. So, actually, naka-discount kami kasi nga, doctor yung asawa ko. Dito kasi sa India, meron silang parang rule. I don't know if it's applicable sa buong India, pero dito sa lugar namin, especially, kapag doctor ka, nagpatingin ka sa kapwa mo doktor, automatically, hindi ka pagbabayarin. Or, if hindi pagbabayarin, meron kang discount. So, nalaman nga ng doktor na doctor nga yung asawa ko, and tinanong niya nga ako kung saan ba nagtatrabaho yung asawa ko, ganyan. And then, nalaman nga nila na doctor siya. So, nung na-admit na kami na ooperahan na ako, sinabi nila na since doctor siya, magbibigay daw sila ng discount sa kanya. So, ano pala yon, parang courtesy, parang ano nila, nakaugalian ng doctor to doctor. Kasi, alam nyo, kapag nagtatrabaho sa isang, yung isang doktor, magre-refer siya dun sa hospital kung saan nagtatrabaho yung isa. Ganon, parang ganon ba? So, yung kinuha naming suit is nasa 30,000 per night. 30,000 per night or 30,000 for the whole package pala. So, meron kang option doon, pwede kang mag-shared room, meron kang semi-private room. Pero dahil nga yung asawa ko is gusto niya maging comfortable talaga ako, hinintay talaga namin and hindi kami nagpa-admit hanggat hindi niya makuha yung suit room daw kasi gusto niya na maging comfortable talaga ako sa panganganak ko. Para kapag may mga dumarating na bisita, hindi ako maistorbo kapag bibisita sila. And very, very thankful din ako guys. And very good talaga yung decision na yun yung room na kinuha namin. Kasi, nung before ako ma-operahan, na-operahan nga yung isang kasabayan ko dito guys, 'di ba? And nakita ko yung room nila sobrang siksikan. Ang daming mga bumibisita. Isa yung bed, tapos yung mga tao nasa ibaba, nakaupo, nagkukwentuhan. Yung bata na iistorbo, tapos yung buntes o yung nanganak, hindi makapagpahinga. So, ayun. Kaya nung nakita nila yung room na kinuha namin, sobrang ganda daw, very comfortable. Tapos, 'di ba kapag newborn, hindi ka pwedeng magbukas ng malamig na AC kasi 'di ba ako yung AC ko lagi nasa 18, 20 ganyan. Pero nung nanganak ako, sinabi nila na dapat daw yung baby matulog sa tabi ko. So nagtiisa kami dun sa walang AC. Pero sinamilan dahil nga separate room yung room ng kung saan kami nagpapahinga and separate rin yung room kung saan magpapahinga yung mga tagabantay. Nakakatulog sila ng may AC kahit na sobrang lamig. So ayun, para silang natutulog lang sa hotel dahil sa sobrang ganda ng room. And meron silang sofa. Since tatlo lang sila doon, hindi na kasi sumama yung biyanan ko, guys. Nag-visit na lang siya nung mismong araw ng kapanganakan ng baby namin, nung mismong operation. Pero dun sa recovery time na 3 days, sa bahay lang siya since kailangan na may sa bahay, maraming trabaho sa bukid. So, okay na daw si Milan tsaka si Jano doon, kasama yung mother-in-law ko. So, tatlo silang nagbantay sa akin. So, hindi na namin pinag-stay doon si father-in-law. Kasi nga, ano naman gagawin ni father-in-law doon? Iba, time pass lang. So, ayun, nag-farming na lang siya. Nag-stay siya dito sa bahay, binantayan yung bahay, nag-farming. And then, pagkabalik, bukas makikita niyo yung video kung saan winelcome nila kami. Pero ina-explain ko lang sa inyo kung magkano yung ginastos. So, balik tayo sa topic. Yung ginastos namin, nasa 55,000. Yung room is 30,000. So, pinag-deposit kami agad ng, I think pinag-deposit agad kami ng nasa 30,000 yata. Tapos,
parang pinabayad na agad yung room sa amin. Tapos may bayad dun sa anesthesiologist, may bayad, iba pa yung mga binayaran namin sa mga medicine. Pero, yung down payment na yun guys, para sa room, binawas pa pala. So, ibig sabihin, diniscount pa pala kami. So, ang bill daw talaga namin guys, doon sa may, yung bill daw talaga namin dapat doon sa may room na kinuha namin is aabot daw yata ng at least 80 to 100,000 rupees o nasa mga 70,000 pesos sa atin, ganun. Pero nga dahil Dr. si Milan, na bumaba yung bill namin ng hanggang 40,000 pesos na lang. And considering na nasa magandang hospital kami, so nasa magandang room kami, maganda yung service nila. Nabigla nga din ako guys kasi nung tinanong ko yung pinsan ko sa Pilipinas, yung package daw ng pagpapasesaryan niya is nasa mga 50 to 70,000 daw. So, hindi rin pala nagkakaiba. Pero, kung hindi ka maarte and gusto mong manganak dito sa India, kahit free, pwede kang manganak sa public hospital, guys. Ultimo gamot na iinumin mo, ibibigay nila ng free sa'yo. Tapos, actually guys, meron akong hindi sinasabi sa inyo. Dito sa lugar namin, dahil nga nalaman nila na medyo risky yung case ko, placenta previa and all, meron tumawag sa akin na government official na babayaran nga daw nila ako para magstay sa may public hospital at doon manganak. Imagine guys, babayaran ka pa ng hospital, babayaran ka pa ng gobyerno para manganak ka dun sa public hospital. Kasi, parang ini-encourage nila yung mga tao na mag-ano sa public hospital and i-compensate ka para masigurado na healthy yung baby and magiging safe kayong dalawa. Kasi yung may mga ano dito, may mga nasa lower part of the society na mas pinipili na pinapaalis na lang yung bata kapag komplikado. So, parang in-incentivize nila na tapusin mo yung panganganak mo, tapos manganak ka sa public hospital, bibigyan ka namin ng ganitong amount ng money. So, yung mga nasa lower part ng society, na i-incentivize sila para hindi pa alisin yung mga bata and hindi ipalaglag. So, ako din, naka-receive ako ng ganun kasi nga, very complicated yung case ko. Placenta previa nga, meron silang record. Every now and then, tumatawag sila sa akin. And ang sabi namin na, meron na nga kaming OB-GYN, maganda nga yung hospital na inana namin. And hindi namin i-avail yung incentive na manganganak ako sa public. Kasi ayaw din ni Milan. So, ayun. Sabi nila, okay, update nyo na lang kami, ganyan. And also pala, depende din sa tao kasi kung ano yung prefer niya, 'di ba? Pero dito kasi sa amin si mother-in-law and father-in-law, ayaw din nila akong manganak doon sa may public. Gusto daw nila yung the best healthcare para if ever na merong complications, agad maagapan and hindi kami ma-put in danger ng anak ko. Ganun. So ayun, sa Pilipinas guys, magkano yung usually charge kapag cesarean and labor? Kasi sa cesarean, I think may idea na ako, 50 to 70,000 daw yung sa pinsan ko kasi manganganak din siya. Sa labor delivery naman dito sa India guys, nasa 14,000 rupees lang. Mga nasa 8,000 to 10,000 pesos kung gusto mo sa may private hospital. Pero depende kung gusto mo yung room is maganda, semi-private. Depende yon and nagwa-vary yung price. Pero makakapanganak ka ng libre dito sa India kung gusto mo. Makakapanganak ka na kahit meron kang 5,000 to 8,000. Tapos merong another package na 10,000 to 12,000. Ganyan, merong 25,000. Tapos merong 50,000 na package. So, ayun. So, I hope nasagot ko yung tanong nyo. And if meron kayong concerns and meron kayong mga questions, comment nyo lang sa baba and sasagutin natin yan kapag free tayo.